Katawa-tawa si Ching Chang. Hindi pa nagwawagi. Nakukuha ng magdiwang. Guro, Guro, Mga alagad ko sila, sina Siyin at Lingyu. Magbigay galang sa mga kadakilaan at sa dakilang Diyosa. ako si Sin, ika-17 alagad. ako si Ling Yu, ika-9 na alagad. Pagbati dakilang Diyosa, mga prinsipe. Tapusin na natin ang gabing to. Guro, ano po ang pake nila rito? Guro, may masamang balita ba sa makalangit na palasyo? Maging ang mga prinsipe narito rin. Wala naman. Ang tatlong prinsipe, walang kaalaman sa digmaan. Naparito sila upang magsanay. Nagkataon namang kailangan ko ng may kapangyarihang mamuno sa hukbo. Naghanda ako ngayon ng 7 hanay. Bawat isa ay may 7 anyo, 49 kabuuan. Bagaman ang balangkas, nasaksihan na ng kadakilaan, hindi pa yun nagawa sa labanan. Lingyu, pamunuan mo bukas ang 10,000 mandirigma upang ako'y mapanatag. Opo, Guro. Anong dapat kong gampanan? Alalayan mo ako sa pamumuno. Opo, Maingat ang ating mga hanay, subalit hindi madaling kalaban si Chingsang. Huwag mo siyang maliitin. Opo, Guro. Hindi ko kayo bibiguin. Guro, Labis ka bang nababahala sa labanan bukas? pag naiisip ko ang mga labi na magkakalat dito bukas, nakakapanghinayang ang kagandahan ng Ilog Rushuey. Ang labanan ay magdudulot ng 70,000 taong kapayapaan sa mundo. Kung yun ang iyong iisipin, gagaan ba ang loob mo? Labinpito. Tinanong mo ako minsan tungkol sa pagsiselyo ng batingaw ng Donghon. Opo, Guro. Ituturo ko sa'yo ang kasanayang yon ngayong gabi. Totoo po. Salamat, Guro. 17 ang aking alagad. Ikaw ang nakikita kong may kakayahang gawin yan. Dahil kung hindi ko ituturo sa iyo ang pamamaraang yun na lubhang mapanganib. Salamat sa inyo, Guro. Hindi kaya natuklasan na niya ang aking katauhan na anak ako na emperador ng Zoro? Bakit? Wala pa, Guro. Maaari na kayo magsimula.
Huwagin ang talatag! Kung sino man makapupugot sa general na kaaway, gagatipalaan! Sugod! Dakilang immortal! Nabuwag ang talatag! Hindi maaari! Bakit mabilis silang nabuwag? Li Jing, huwag kang sumugod! Hindi maaaring mamatay si Sin. Li Jing, batid mo na! Batid mo ang tiyak ang pagkatalo nila. Bakit tumuloy ka pa rin? Totoo ba ang wika ni Lian? Si Sin ang iyong minamahal?
Lingyu, kumapit ka! Lingyu! Lingyu! Pakiusap, gumising ka, Lingyu! 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 Aalisin kita rito! Maililigtas ka ni Guro! Lingyu! Lingyu! Dakilang immortal. Sa ngayon ang dapat mo munang alalahanin ay kung makakalabas ka pa rito. Wag! Ijing! Isa kang taksil! Kami ang sumira sa talatag. Nararapat lang na sa akin ang papuri. Bakit? Wala ba akong karapatang protektahan ng sino man? Sige, maaaring tama ka. Nagawa ni Shen ang mabuti para sa'yo. Nagawa niya nakawin ng balangkas ng hanay. Kaya naman nakuha mo ang kalamangan. Ngunit ngayon, hayagan ka nagkakanlong ng kaaway. Kaya naman may karapatan akong kitlin ang iyong buhay. Anong ibig niyang sabihin? Sige, ipapaliwanag ko sa ibang araw. Dahil sa'yo. Hinakaw ni Shini ang balangkas ng hanay ng bundok Kunlun. Siin ako'y... Dakilang Diyos. Guro! Guro! Pakiusap, iligtas niyo si Lingyu, Guro. Sabihan si Diefeng na pumunta rito at iuwi ang labi ni Lingyu sa bundok Kunlun. Guro! Hindi niyo rin ba magagawang iligtas si Lingyu? Lingyu! Lingyu! Patawad na Bimpito. Wala akong may tutulong sa pagkakataong ito. Kasalanan ko to. Kasalanan ko lahat, Guro. Kung napag-alaman ko lang na mas maaga, hindi sana namatay si Lingyu. Wala kang kasalanan. Nabuwag ang talatag. Guro, nabuwag ang talatag. Dahil kay Shini, nagawa niyang nakawin ang balangkas ng hanay. Anong sabi mo? Si Shini ang dahilan. Ninakaw niya ang balangkas ng hanay at ibinigay niya kay Ching Sang. Moyan, pag naayos ang hanay, wala na tayong magagawa. Tiyak na. Ang totoo. Hindi lamang tayo lubos na magagabi. 200,000 banal na kawal ang mamamatay sa Ilog Roshi. Guro! Guro, pagkabuhog sa ating talatag, pinaligiran ng tribo ng kaluluwa ang ating hukbo. Guro! Guro! Bumagsak ang ating hukbong kaliwa! Labis ang napinsala! Bigurin ang hukbong kanan at likuran! Labis din ang pinsala! Maraming salamat sa inyong pagtulong. Mula ba kayo sa angkan ng Zoro? Ako si Bai Chen. Ang ika-4 na anak ng emperador? Tama. Hindi ka general sa labang ito. Hindi ka dapat narito. Isabay mo ang aking alagad, palabas ng tolda. Sige. Hindi ko nakigagambalain pa. Siin. Bai-chan, kasalanan ko ang pagkamatay ni Lingyu. Kung hindi ko lamang nakilala si Li Jing, kung hindi ko pinatuloy si Shini, buhay pa sana ngayon si Lingyu. Munting 5. Huwag mo kalimutang ako. Ang nagsugo kay Shen, hinahanapin ka sa bundok Kunlun. Kung gayon, 2 tayong may pananagutan.
Sumulat ang asawa ni Baishan. Nasisiyahan sa pag-aasawa ni Shenny. Pinasasalamatan ka niya. Kung hindi dahil sa aking hipag, pinasnak ko na sana si Shenny. Sa pagpanig niya sa tribo ng kaluluwa, wala na siyang anumang ugnayan sa Qingju. Kapag muli mo siya nakita, maaari mo siyang paslangin. Huwag kang magpipigil. Nararapat yun sa kanya. Dakila, nais naming lumaban. Dakila, sasama kami sa labanan. Huwag kayong magmadali mga prinsipe. Mayroon pa akong 16 na alagad na maaaring mamuno. Narito na rin lang kami. Samantalahin na namin. Nakahanda kami sa kamatayan. Handa kami mamatay sa gitna ng laban. ₱10,000 ang kailangang mag-alay ng buhay. Mag-aalay ng buhay? Oo, mag-aalay ng buhay. Lahat ng nasa labas, taga-makalangit na tribo. Hindi man mula sa maharlikang angkan, mahalaga pa rin ang kanilang mga buhay. Naway pag-isipan niyo po ito. Nasa bingi tayo ng panganib. Kailangan nating sumugal para makamit ang tagumpay. Kapag umubra ang ating balak, maitutuloy ng iba ang kanilang buhay. Kung hindi natin ito gawin, maaaring biglang magbago ang nagahari sa daigdig. Ako na ang mangunguna sa hukbo, lilikha ko ng puwang sa hanay ng kalaban. Subalit kailangan ko ng mahusay na general na mamumuno sa hukbo patungong Timog Silangan. Kung malilin lang niya ang 100,000 hukbo ng kalaban, magkakaroon tayo ng huling pagkakataong makaligtas. Dakila, mula ako sa makalangit na tribo. Nagkataon sa oras na to, may kasama ko 10,000 kawal. Ang buo naming angkan, handang tumulong upang makamit ang tagumpay. Mula ka ba sa angkan ng Sujin? Tama, mula po ako sa angkan na yon. Mabuti. Moyen, kung tapang at galing sa digmaan, sa loob ng kampong ito, tayo lang ang pagpipilian. Kung magpapadala ka ng isang hindi kilalang general, marahil hindi maniwala si Chingsang. Ako na ang mamumuno sa 10,000 kawal. Bilang tulong na alay ko sa'yo. Wala nang atrasan. Sa oras na tanggapin mo to. Para sa lahat, handa akong gawin ng tungkulin. Bai Chen, kung tayo'y mabigo sa labanan, tila binigo na rin natin si Lingyo. Pag nalaman ng kanyang mga magulang na siya'y namatay sa ilog Rushui, ano ang kanilang madarama? Lahat tayo mamamatay pag oras na natin. Kung ikaw ay hindi ng api, may dangal ka hanggang kamatayan. Namatay siyang may dakilang layon. Nung unay nais ko ng masdan ng labang ito. Ngunit may mga bagay na hindi inaasahan. Bai Chen, alam mo ba ang batingaw ng Dongwang? Oo, nasaksihan ko yun ng aking kabataan. Ngunit yun ay bigla na lang nawala. Hawak ni Chingsang yan. Totoo ba? Isa na naman tong suliranin. Matapos ang 1 oras, susunod tayo sa balak. Tandaan, pagbutas na ang pagkubkob, linlan ninyo ng napakalayo ang mga kaaway. Umasa ka Paalam na sa'yo. sa aking pagbabalik. Muli tayong magtagisan ng galing. Manalo man o matalo, ibaon natin sa limot ang lahat. Matapos ang ating laban. Sang-ayon ka? Oo. Sa inyong lahat, ako'y magpapaalam na. Ingat na ilang Diyos!
Sa binigay kong mga talatag, isang general ang nalagas. Kumikilos ngayon ang isa. Kailangan ko pa ng 2 general. May hukbo na ang bawat isa. Kung hihiling pa tayo sa makalangit na emperador, mahuhuli na ang lahat. Guro, ako'y nakahanda. Hindi ka pa namuno kailanman. 20,000 taon akong sinanay. Lubos ko ng batid ang ayos digma. Pagkatiwalaan niyo ako, Guro. Dakila, handa rin ako mamuno sa hukbo. Ikaw, Dito sa kampo, sa kapangyarihan. Maliban po sa inyo, ako ang may matayog na kapangyarihan. mabuti. Kayong 2 ang mamumuno. Si Yen sa iyo ang hukbong kaliwa ng dakilang Diyosa. Si Paijan sa pangunang hanay. Opo. Gaya ng napagkasunduan namin ng dakilang Diyosa. Pangungunahan ko ang pagbutas sa pagkubkob at tulungan sila na makalabas doon. Pagkatapos, kayo Yang Chuo, Sang-chi at Lien Song, magpanggap na gapi at uurong sa laban. Dakilang Moyen, nagbago si Chinsang ng talatag. Pinakilos niya ang 100,000 hukbo na tutugi sa dakilang Diyosa. Mabuti. Kunin ang ulo ni Chingsang bilang alay sa mga nasawi nating mandirigma! Kunin ang ulo ni Chinsang bilang alay sa mga nasawi nating mandirigma! Kunin ang ulo ni Chinsang! Bilang alay sa mga nasawi nating mandirigma! Chingsang, kung ikaw ay susuko ngayon, magkakaroon pa ng pagkakataong mabuhay ang iyong mga tauhan. Ngunit kung di mo gagawin yun, pagbabayaran niyo ang pagkamatay ng mga mandirigma na makalangit na tribo. Hanggat akong pinuno ng tribo ng kaluluwa, hindi ako maaaring sumuko. Ang mundo, kailangan ng pagbabago. Kayo lahat, bahagi ngayon ng isang labanang kasama ko. Hinding-hindi ako maghihinanakit. Boyen, nakikilala mo to? Ang batingaw ng Dongwang. Ikaw lumikha sa batingaw ng Dongwang. Ngayon, magkasama kayo nitong mamamatay! Tingin! Saluhin niyo siya! Singin! Chingsang, dahil ikaw ako ang patingaw ng Dongwang, alam ko kung paano yan mapipigilan. Guro!
Pito, ayos ka lang. Oo. Maghintay ka. Guro! 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 Tanggapin niyo. Ito ang liham ng pagkapasakop. Ang aking amay nakulong na sa batingon ng Dongwang. Ayaw namin makaaway, ang makalangit na tribo. Inyo sanang tanggapin ang liham na ito. Hayaan niyo sanang mabuhay ang nalalabi naming hukbo. Anong saysay ng inyong pagpapasako? Ang nais ko'y kamatayin para sa inyong lahat! Napipito! Tama na! May kinalaman to sa kayusan ng mundo! Huwag kang patalos-talos! Milyon ang bilang ng tribo ng kaluluwa, hindi niyo mauubos! Handa akong ilaan ang buhay ko. Maubos ko na ang buong tribo ng kaluluwa! Patawad! Ngunit ang kamatayan ay bahagi ng digmaan. Hindi na rin namin kapiling ang aming ama. Kaya wag mo na sanang idamay pa ang iba. Bitiwan niyo ako! Napipito! Tayo na, sa bundok Kunlun. Anong iyong sinabi? Ang dakilang Moyen, hinala yung unang diwa ng batingaw ng Dongwang. Naglaho na ang kanyang espiritu. Sige na. Alam ko na. Sandali. May ipag-uutos pa ba kayo? Ano man ang mangyari,
Nakaselyo na ngayon si Chen Sang. Pumunta ka sa palasyo ng Siming. Hindi ito maaaring baliwalain. Opo. Heto, kumain ka ng mga prutas. Ayos ka! Labis akong nasaktan ng pagbuhatan mo ko ng kamay. Nagtungo ako sa kunlo nung pangnakawin ng talatag para sa'yo. Ang pagkabigo ay talagang kapalaran ng iyong ama. Bakit mo ako tinatrato ng ganito? Anong kinalaman sa akin na nangyari sa laban? Ang lahat ng iyong ginawa, anong kaugnayan nun sa akin? Ano bang klaseng tanong yan? Nagabi ang tribo ng kaluluwa. Ngunit namatay si Moyen. Dahil doon itinuring nila akong salarin. Kaya mula ngayon, sa daigdig na ito, ikaw na lamang ang aking masasandalan. Shenny, alam mo bang mali ka ng inasahan? Wala akong kapangyarihan sa tribong ito. May alitan din kami ni Lien. At ngayong wala na si Ama, uupo na siya sa trono. Malapit na ako mamatay. Umaasa ka sa akin? Kanino naman ako aasa? Kamahalan. Ano yan? May dumating na sugo. Patuloyin. Opo. Pagpupugay, kadakilaan. Ako po si Suming. Naipasa na ni Lien ang lihim ng pagsukop. Bakit narito ka pa upang makipagkita sa akin? Narito ako upang tulungan kang maangkin ang trono ng Panginoon ng Kaluluwa. Panginoon ng kaluluwa? Hindi ako interesado. Sige na. Kadakilaan, kung tuluyang maupo si Lien sa trono, malamang hindi na kayo umabot ng kinabukasan. Isa pa, pinaslang niya rin ang inyong ina. Hindi kayo gaganti? Tatanggapin niyo lang yon? Ang guro. Wala na siya. Guro! 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 Chuyan! Sabihin mo, kailan magigising ang guro?